Okay, magandang araw mga kaibigan at welcome po muli dito sa ating munting channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago ako magpasalamat, gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Salvador Cantara. Okay, sabi niya, "Good day po sir, bakit po ayaw makalabit ang trigger kapag may tangay na bala 45 ACP Kimber?" Okay, sa mga nagtatanong, yung ibang mga tanong ninyo hindi ko masagot kasi hindi nakalagay kung ano ang model, ano ang brand ng inyong mga tanong. Mahirap gumawa ng baril kapag hindi mo alam kung ano ang baril na iyong gagawin. Dahil napakaraming model, napakaraming brand. Basta sasabihin na lamang ninyo, "Sir, hindi makalabit." Ay anong model, anong brand yan? Oh, ito sinabi niya 45 ACP Kimber. Okay, maliwanag. Ang platform nito ay 1911. So, pagka hindi niyo sinabi kung anong brand, hindi po natin masasagot. Kahit sa mga revolver. Sabihin niyo kung anong brand yan, kung anong model yung baril niyo para tama yung sagot natin. Kasi nasasayang yung ating video pagka hindi nakasabi kung anong brand o model ng inyong mga baril. Hindi po natin masagot ng tama yun. Yung ang hawak na natin yung baril. Ang hirap pa nating i-diagnose. Yung pang sasabihin lamang ninyo na ganun, mahirapan po tayo. So, ulitin ninyo yung inyong mga tanong kung hindi pa nasasagot. Sabihin ninyo kung anong brand, kung anong model para masagot natin ang tama. Okay, so yan. Ito ay ACP Kimber. Okay, ibig sabihin 1911 ang platform nito. So yan, at bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng inyong mga videos, ng ating mga videos dahil dumarami ang ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan naman yung ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiaries. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat sa mga tumutulong, nagpapadala ng cash dito sa ating GCash number. Maraming salamat sa inyo. Huwag ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Mag-message lamang kayo dyan para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel. Merong nagpapadala sa atin na taga Virginia, USA, pero ayaw magpakilala. Nagtatago sa pangalang Noli Peace America. Kaya maraming salamat sa iyo sir, kahit ayaw mo ipabanggit yung tunay mong pangalan, ay labis ang aking pasasalamat at ng ating mga beneficiaries sa patuloy na pagtulong mo sa atin. Malaking tulong sir ang iyong mga pinapadala sa ating mga beneficiaries at tayo ay nakakatulong. Sana marami pa ang kagaya mo na may puso na matulungin. Okay, so ayan, punta na tayo sa katanungan ni Salvador Cantara. Okay, hindi makalabit yung yung kanyang 45 ACP. Ang mga baril po, wala po tayo ngayong wala po tayong baril ngayon na 45 na 1911. May mga videos na tayo nito na meron tayong ginamit na pang demo, mga previous videos natin. Mas maganda yun kung yan ang inyong mapapanood dahil tayo ay may model ng 1911 doon. Ngayon, yung ating ginagamit dito ay hindi naman sa atin dahil tayo nasa Kuwait. Hindi pa nakakaalam, wala po tayo sa Pilipinas, wala po tayong sariling baril dito. Ay yung ginamit natin na pandemo natin dati dito noon ay kay boss. Ngayon ay nahiya na akong hiramin. Matagal nating hiniram yun. So, wala tayo ngayong 1911 model. Mas maganda kung mapapanood ninyo yung mga luma nating videos dahil yun ay actual. Meron tayong demo na pandemo na 1911. Ngayon, wala tayong pero i-demo, pipilitin ko may paliwanag sa inyo kahit wala tayo ngayong meron tayong picture at meron tayong mga props na gagamitin. Okay, ang mga baril ay meron yang yung slot
merong slack yan. Yan. Yan yung tinatawag na travel ng ano, para makuha mo yung wall, may ano yan, mararamdaman mo yan na sa una ay may clearance yan, may clearance, tapos biglang titigas ng konti yan at i-break mo na ngayon yung kanyang disconnector. Ngayon, yung mga 1911, kalimitan yan, meron niyang maliit na screw dito. Allen screw. Yan, meron yan dito. Adjustan niya ng ng trigger travel. Ngayon, yung iba ayaw ng malaki yung trigger travel dahil sa reset. Okay, ayaw. Ngayon, tatanggalin yon. Ngayon, pag napasubra ngayon ang adjust ninyo ng tornilyo dito, tutukod ngayon yung screw dyan at hindi mo na ngayon mabibreak kasi meron yung itong tawag dito ay magazine ring. Kasi ang tinutulak ng trigger ay itong magazine ring. Nandito yung kanyang disconnector para pag kinalabit mo ay i-disconnect niya. Yung disconnector, itutulak niya. Kasi ganito yan. Andito yung disconnector niya, tapos may lip spring yan dito. Yan. Yung disconnector naman niya, itong lip spring naman niya, ang nagpapabalik, ang nagtutulak dito sa trigger. Ito. Yan, ito. Andyan. Para magkameron ng counting weight. Okay, yung trigger niya, nakaganyan kasi yan. Yan, nakaganyan yan dyan. Yan o. Itong isa ay sa kanyang ito ay sa disconnector, ito ay sa kanyang kalimutan ko na ito. Sa kanyang sear, ito. Sa sear naman itong isa. Yun namang isang naputol dito, yung iba tinatanggal yung safety grip, tinatanggal yung isang spring dito, dinidisable na, ayan. Kaya ito wala na ito. Kaya pinalitan na ito. Kaya ito sa safety grip naman itong isa. So ayan, itong spring na nasa gitna, ito, yan yung nasa disconnector niya. Yan nagtutulak dyan. Ngayon, ang isang dahilan dyan ay itong screw dito. Pagka nasobrahan ninyo yan, makokontrol yung kanyang travel dito. So, pagka kinontrol ninyo ito dito, hindi itong magazine ring, itong magazine ring na ito, hindi ngayon niya madi-disconnect na yung kanyang yung kanyang disconnector. Kasi nga hindi mo na makalabit ay matigas na, titigas na yun. So hindi mo na makakalabit, hindi na magdi-disconnect yan. So wala na. So yun ang isang dahilan. Ngayon, ang isa pang dahilan ay ito naman, itong lip spring. Pag itong lip spring ay pinalambot dahil nga gusto mong lumambot yung trigger pull. Ngayon, ito naman ay pakakawangin mo. Yan. Iatras mo ito, pakakawangin mo to para lumambot. Ay sumubra ngayon. So yung disconnector mo ay hindi aangat. Hindi aangat kasi itong spring na ito ang magtutulak doon sa disconnector para tumaas. Kasi pag yung disconnector ay nakababa, hindi magdi-disconnect yan. Hindi magdi-disconnect yan. So, kahit anong kalabit mo yan, hindi madi-disconnect yung kanyang sear sa hammer. Hindi madi-disconnect. So, baka ito ang may problema rin, ito. O di kaya, ito, palagi kong sinasabi, hindi nakatama. Kasi ito, may tinatamaan ito. Pag ito'y in-install mong ganyan, ang mainspring assembly ay naka-cover dito. Nasa loob ng mainspring assembly yan. Okay, housing. So, pag ito ay bumaba, hindi ito tatama ngayon. Pag yan ay hindi tumama, hindi ngayon gagana ang iyong disconnector. Ganito kasi ang niya, no? Papakita ko na lang sa inyo sa picture. Ito ang picture kasi niyan. Ito.
ito yan. Ito yung sinasabi ko na spring ng disconnector. Okay, ito nasa gitna na to. Pagka ito ay bumaba o di kaya ito ay kawang, hindi siya tumutulak, yung disconnector mo ay hindi magpa-function. So kahit anong kalabit mo ngayon yan, kahit anong kalabit mo yan, hindi gagana ang disconnector mo. Hindi papalo ang hammer mo diyan kasi nga hindi magdi-disconnect yung kanyang sear sa hammer. Hindi magdi-disconnect kahit anong kalabit mo niyan, hindi magdi-disconnect yan. Paano mo naman malalaman na ayos ang iyong disconnector? Makikita mo yan dito. Pakita ko sa inyo isang picture dito, ha. Pakita ko lang para ma-check ninyo. Tanggalin ninyo yung papakita ko lang yung malaking picture, ha. Ayan, ito yung picture niya, no. Ito yung lip spring na nasa gitna. Ito yung lip spring ng sear. Ito yung spring ng disconnector. Ito naman yung sa safety grip. So itong dalawa na ito ang mas importante. So baka itong dalawa na ito ay hindi nakalapat. Okay? Pag ito naman na hindi nakalapat, yung inyong hammer ay lagi naka-hammer down, hindi yan magkakak. Ito. Yan, yung mga may problema, sasama ko na rin yan. Ito naman yung sa disconnector. So, yan yung mga yan yung mga dapat ninyong malaman. Hanapin ko lang isang picture, para malaman natin yung Kaya ito. Yung ibabaw ng inyong slide, makikita ninyo, yan yung dulo ng disconnector. Pag yan ay nakalubog, ito, makikita ninyo yan. Pag yan ay nakalubog, yan. Ibig sabihin, hindi na itutulak. Itong plunger na to, ito yung dulo ng disconnector. Kasi, lumulubog yan pag dumadaan yung slide. Pag dumadaan yung slide yan, lulubog yan. Para mag-reset. Ngayon, pag yung slide ay nag-home, yung makikita niyo yung slide, may parang kanal sa tapat nito. Aangat yan. Aangat na yan. Ngayon, pag yan ay hindi nakaangat, pag hindi ito nakaangat, ay hindi magdi-disconnect ang inyong mga ang inyong sear. So, kalabit kayo ng kalabit, ay sabihin ninyo hindi gumagana. Okay? Hindi talaga gagana yon. Dahil nga, akala ninyo matigas. Pero ang sa totoo, ito ay may problema. Dahil nga, doon sa pinaliwanag ko kanina, itong lip spring na to, ito ang pinakang puso ng 1911, napakalaki ng papel nito, Pag ito hindi tumulak, pag itong dalawang ito ay hindi tumulak, paabante ang tulak nito, hindi man patras. Ang itinutulak nito ay sear, ang itinutulak nito ay disconnector, at ito rin ang nagtutulak. Ito rin ang nagtutulak dito sa kasama na niyang itutulak yan yung kanyang magazine ring na nakakonekta naman dito sa trigger niya. Kaya mapapansin ninyo na bumabalik yung kanyang trigger. Bumabalik dahil nga tinutulak siya nito. Ngayon, pag ito hindi tumutulak, ayun ang magiging problema ninyo. Magiging problema ninyo yan. Kala ninyo hindi ninyo makalabit. Kasi nga, wala Kumbaga nakasagad na to so dalawa ang inyong titingnan, yung adjustment dito. Okay. Yung iba naman wala namang dito, wala namang travel slack adjustment yun slack o yung trigger travel adjustment dito. Yung iba wala. Pero kalimitan ng mga modern meron dito. Dito yan makikita. Ang ginagamit niyan ay itong maliit na
ang ginagamit diyan ay maliit, yung maliit na Allen wrench ang pinang-adjust diyan. Dito yan. Okay, so nakakonekte yan dito. At yan, gustong palambutin, ito, palalambutin din ito. Yung iba, babaliin para kumawang, ay napasobrang kawang. Ayun, hindi nagagana, matigas na ang trigger, hindi na makakalabit. So yan. So, mas maganda kung panoorin din ninyo yung mga luma kong video dahil doon ay actual na hindi drawing ang pinapakita natin. Kundi talagang na totoong ano. Okay, ulitin ko ito ha. Ito. Ayan yung disconnector na yan. Pag yan ay anuhin ninyo, sundot-sundutin ninyo yan. Kung yan ay pag sinundot ninyo, lulubog. Pag hindi ninyo sinundot, lulutang. Pagka yan ay hindi ganon at yan ay pag sinundot ninyo, panatiling nakalubog yan siya. Ito ang may problema. Hindi yan magdi-disconnect. Hindi magdi-disconnect yan. Kasi nga, hindi lumalaro yung kanyang disconnector. So, ayun. At sana medyo naliwanagan ninyo kahit papaano. O yung may mga tanong sa inyo na ano, sabihin ninyo kung kaya hindi ko masagot, sabihin ninyo kung anong model ng baril ninyo para malalaman natin. Hindi natin masasagot yan ng tama kung hindi natin alam kung anong model niyan. Okay, so mas maganda talaga yung ang hawak-hawak mo na yung baril, ang hirap mo pang gawin eh. Actual na sa harapan mo, idadiagnose mo yung sira. Mahirap. Ayun pa. Ni model, hindi mo alam. O, di mahirapan talaga tayo dyan. Okay, at shout out do sa ating mga ano. I mean, nagpapa-shout out lang. Shout out kay Joseph. Okay, at sa kanyang mga kasamahan, Intel ng Bulacan. Yan, shout out sa iyo. At shout out din dito sa ating mga ano, mga community spotlight. Ang ating weekly highlights ay shout out kay May Lumaranan, meron kang 62 engagement. Shout out kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. Shout out kay Nelson Mariano, meron kang 46 engagement. Shout out kay Pinoy Makini Airguns, meron kang 2 engagement. Shout out kay Rag Ferns, meron kang 100 perfect na engagement. Okay? Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. At shout out na rin sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan, no? Kung taga Pinamalayan kayo, puntahan na ninyo. Kung taga Oriental Mindoro kayo, pasyalan ninyo ang aming Papa Burger dyan. Natatagpuan ninyo doon sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Buy one, take one ang burger dyan. Halagang 40 pesos lang. Marami pang pagkain kayo ma-order dyan. 24/7 bukas yan. Okay, God bless sa inyo lahat. Thank you very much.